Arangkada Balita! Alright, at eto mula ho sa ibang issue, dako naman tayo dito sa Metro Manila. Sapagkat napapansin niyo ho ba, kung kayo ho ay nag-commute, lalo pag sumasakay po kayo ng tren, yung pagdami po ng mga pulis na nakadeploy dyan po sa mga bawat istasyon po ng tren, MRT, LRT, at kung saan-saan pang mga matatao pong lugar. Alamin po natin kung ano bang ganap, ano bang dahilan yan. Dahil ba yan sa pagtaas ng kaso ng mga petty crimes? Nasa kabilang linya po natin si Lieutenant Colonel Eunice Salas, ang Regional Public Information Office Chief ng NCRPO. Colonel Salas, magandang morning po. Welcome po muli sa DWIZ LU23, Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Magandang umaga, Sir Drew Ma'am Judith, at sa lahat po ng tagapakinig. Opo, ma'am, napansin ho namin, actually, hindi lamang ho kami ng aking partner na si Miss Judith, na marami hong mga dinedeploy sa mga train stations, gaya po sa MRT, LRT. Bakit ho ba kayo nagdagdag ho ng puwersa diyan po sa mga nasabi pong mga establishmento po? Yes, sir. Una po sa lahat, ang minamahal po natin yung Senator Raffy Tulfo ay sumulat din po sa PNP para mag-request po na dagdagan yung mga kapulisan dito sa mga tatlong train stations. Bali 45 po lahat pala yung stations sa tatlong linya ng tren natin dito sa Metro Manila. At bukod pa doon, talaga naman pong pinag-aaralan ng NCRPO kung saan po dapat mag-focus. Ngayon naman po, wala naman pong cause for alarm naman po, at sa ayon naman po sa mga datos namin, wala naman pong pagtaas dun sa mga petty crimes. Pero sa kabila po nun ay sisiguraduhin pa rin natin yung safety ng mga passengers natin. Kaya nagdagdag po tayo ng kapulisan. So walang pagtaas ng mga petty crimes. Though, Colonel, gaano ho ba karaming puwersa po ang idinagdag ho ninyo? Actually, hindi lang sa mga train station ang pinag-uusapan natin dito, Colonel, di ba? Meron pa, syempre, sa mga mall din, di ho ba? Yan. Colonel, sa mga simbahan, kagaya sa Quiapo, di ba? Friday pa naman ngayon, Colonel. Sa mga paaralan pa lalo, Colonel. Ngayon full blown na tayo. Yes po, yung sa regular deployment naman po namin, talagang meron na pong in place sa lahat ng mga places of convergence. Katulad nga po ng mga mall, simbahan. At ngayon po na may klase na, yung Balik Eskwela program natin, meron din po tayong mga kapulisan na nakadeploy. Nag-establish po tayo ng mga police assistance desk sa mga university belt, dito sa mga schools. At dito naman po sa train stations, nagdagdag po tayo ng almost 300. Ang idinagdag po natin dito yung mga kapulisan natin na nag-undergo ng field training program. Sila po yung papasok dun sa loob ng mga bagon at mag-act po as marshal. So maglalakad po sila dun sa loob para po ma-deter din yung mga masamang loob na gumawa po ng krimen sa loob ng tren. Oh, napansin ko nga rin yan, ay, Colonel, good morning si Judith Estrada Larino po ito. Oo. Hi, good morning po. Yung binabanggit ni partner Drew, kasi nagkikwentuhan kami, nasakay ho kami pareho ng MRT, LRT. Sabi ko dun sa Tayuman Station, actually last week o 2 weeks ago pa ito, no? Napansin ko talagang merong puro babae, Colonel. Puro babae po yung naka-station dun pero pababa na yun, pababang, yung nandun ka na sa huling, ano tawag doon? Huling hakbang mo na dun sa labas na talaga ng pababa na ng istasyon. Kaya sabi ko, ano kayang meron? Buti naman, at least actually hindi naman dapat matakot, Colonel, di ba? Dapat pa nga mas maging kampante tayo dahil merong mga otoridad na talagang nakasubaybay. Tama po kayo. Hindi naman po dapat matakot dahil dumami nga po yung kapulisan natin. Nagdagdag lang po talaga tayo ng puwersa para nga for security purposes. Before po kasi, hindi masyadong visible yung kapulisan natin sa loob ng tren kasi alam niyo naman po na itong mga tren natin ay government-owned and controlled corporation po yan. May sarili po silang security guard. Opo. Pero kaya po yung mga kapulisan natin nandun lang po sa mga entrance and exit. Yes. So ngayon po, sa pagkatapos po ng pakikipag-coordinate,
dito nga po sa management ng mga train, yung mga kapulisan po natin maging visible na rin po dun sa loob para po tulungan din po yung mga security guards sa una po sa lahat yung sa security, pati na rin po dun sa Opo. pagpapapila at yung to ensure yung safety po ng mga passengers. Opo, Colonel, kanina no, sa unang salvo ng ating interview, nabanggit nyo na sumulat si Senator Raffy Tulfo. Bakit kaya na nagpapadagdag ng seguridad dito sa mga train stations? Nabanggit niya ho ba yung primary reason niya? May mga nag-report ho ba sa kanya ng mga insidente ng krimen sa mga, especially no, sa mga train stations po dito sa Metro Manila, Colonel? Opo, yun nga po, may mga nakarating sa kanyang opisina na yung mga nanakawan, especially kasi yan naman po yung pinakamataas na. Sa mga datos natin, last Opo. year at saka ngayong taon, yung insidente po ng pandurukot ang Ay. pinakamataas. Oo. Opo, at kaya po nung umikot po yung ating regional director noong August 7, pinuntahan niya po yung mga stasyon kung saan po mataas yung mga recorded last year. Opo. Sa Cubao, ganun din Oo. po sa Camuning, Guadalupe, yan po yung matataas sa last year na datos namin. Ngayon naman po taon sa Boni at saka sa Camuning. So kasama po yung QCPD District Director, pati po yung concerned na station chief. Niremind po ni RD na dapat nga po ma-ensure yung na effective yung deployment na namin na ipinapatupad nila para po patuloy na bumaba yung datos. Sa ngayong taon naman po, last year kasi parang may 56 incidents po. Ngayon na August na ay 29 incidents pa po yung recorded. So, wala naman po talagang significant increase Okay. pagdating po sa mga recorded crimes sa LRT at MRT. Sa makatwid, Colonel, ang crime rate po sa Metro Manila bumaba po ng 5 per day. Tama ho ba? Batay ho ito sa datos po ninyo ng NCRPO. Bumaba pa, ha? Bumaba pa yung focus crimes gaya po ng murder, Yan. robbery at yung cartep. Yun po ang bumaba, pero ito pong pandurukot diyan sa Mga mga petty crimes. yun ang doon kayo nakakita ng mangilan-ngilan na mga kaso. Opo, yung binanggit ko pong datos, yun po yung mga crimes reported po na naganap sa mga train stations. Opo. Yun pong sa 8 focus crimes naman po natin, tama po kayo, bumaba po yung ating crime rate. At worthy to note din po na ito pong mga incidents na reported dito sa train, lahat po to ay nasolve at clear. Yun ang hinihintay namin. Na-solve. Na-solve. Opo, hindi man po Tama. natin napigilan yung yun nga po yung krimen sa loob ng train. Pero nahuli naman po natin at napailan po ng kaukulang kaso yung mga suspect. Ayun. Oo. Very good. Yun sana ang susunod kong itatanong. Well, anyway, Colonel, yung iba pa hong mga lugar na inyo pong mga bus Tinutukan. station pa pala. Siyempre, tsaka sa mga iba pang mga transport terminals. Especially no by 2 weeks pa, no? Oo. Magkakaroon na yung holiday, 'di ba? Mag-ano na Dalawang naman. holiday natin Oo ngayon. nga pala, dalawa nga palang holiday ngayong August. 21 and 26. Yes, kamusta ho mga pagbabantay ho ninyo sa iba pang mga transport terminal? Paalala lang natin, long weekend nga pala. Weekend. Yung 26. 26, long weekend nga pala. Marami-rami mga tao ang... Tsaka yan, oo, uwi ng sigurado mga dagsana lalawigan. naman, Colonel. Opo, yung ating pong regional director, part po yan ng 7-point action plan niya, yung mga recurring na activities. Kasi taon-taon naman po itong mga holiday na ganito. Yes. At meron na po talaga kaming mga plano na ipapatupad na lang pagdating po nitong mga ganitong holidays. Tulad po nitong balik eskwela. Dati na pong may plano yan, in-improve lang po natin based sa mga experiences last year at in-implement po natin ngayon na naging epektibo naman po. At ganun din po pagka ganitong mga long weekend, mga Opo. holidays na nakakalendaryo na po yan sa atin, meron na po talaga tayong plano na ipapatupad. Opo.
Bago namin kay bitawan na Colonel, medyo maiba lang ako ng konti bukod ito may kaugnayan din naman ito sa inyong trabaho. Wala na ba mga nagmo-moonlighting sa inyo? Wala na ba kayong mga naitatala na mga rumarakit pa na mga kabaro ninyo sa iba, ika nga, Colonel? Sa ngayon po, dahil namomonitor ko po talaga yung mga nakakasuhan na pulis dahil araw-araw po nagpipirma ng mga admin charges ang Opo. ating regional director. Personal staff din po kasi ako ni RD. At sa ngayon po, wala po pong nakakasuhan na nagmo-moonlight. So, wala pa rin po namomonitor sa ngayon. Dahil nagpit po talagang pinapatupad ni RD yung simula ng mga insidente na may mga na-involved na pulis na sa mga kidnap for ransom. Aha. Kaya po, matindi po yung intelligence monitoring na kinakandak natin at ngayon po wala na po kaming nahuhuling pulis at civilian personnel Wala na pa rin po ulit. ng PNP. Wala pa pa ulit. po. Colonel. Well, anyway, sana wala na, 'di ba? Pero ito na lang, last na lang, Colonel. Yung reassignment nga pala nung 75 security detail ni VP Inday sa NCRPO. Anong status nila ngayon, Colonel? Opo, yung pong 75 na galing kay sa PSPG, Opo. 74 na po doon yung nag-report at na reassign na po sila sa iba't ibang district natin. Meron din po sa Regional Mobile Force Battalion para makadagdag po dahil yung ating police to population ratio wala pa rin po sa ideal. Aha. May isa lang po na still unaccounted at siya po ay finailan na ng admin case for awol. Still unaccounted? Bakit? Nasaan siya? Nasaan ho ba itong pulis na ito, Colonel? Sa ngayon nga po, hindi pa po siya nagre-report dito sa NCRPO pero Baka naka-leave. nag-exert na po ng effort yung NCRPO pati po yung pinanggalingan niyang unit para po makontak siya. Opo. Pinuntahan po yung bahay niya. Subalit hindi pa rin po siya natagpuan kaya imamark na po siyang awol. Ayun. Uy. Nako. Tapos kinasuhan na. Tapos kinasuhan, ganon. Opo, admin case po yan for awol. Okay. Alright. Sige po, Colonel. Baka meron pa ho kayong mga panawagan pa sa atin hong mga kababayan sa publiko na nagtataka, tila nangangamba o naaalarma sa pagdami ng puwersa po, paglaki po ng puwersa ng pulisa. Uniform personnel. Yes, uniform personnel. Baka natatakot yung iba. Sabihin nila, ano bang meron? Ano bang meron dito sa... Pero Diba? ano, madagdag ko lang, Colonel, yung mga nakikita ko dyan sa bahagi ng Tayuman Station, ang gaganda nila. Na-insecure ako. Hindi, alam mo yun, Colonel, no? Laging nakangiti. At talagang yung basta nakangiti lang sila bumabati din, di ba? So, sabi ko nga kanina, hindi ka maaalarma eh. Aha. Oo, kumbaga dagdag security mo, Yes. magiging kampante ka. Yun nga lang, paglampas mo sa kanila, di ba? Oo. Anyway, Baka, go ahead. baka go ahead. meron po kayong panawagan, Colonel. Opo, sa pag-ikot naman po nating regional director, yung kinausap din po namin yung mga mananakay, yung mga pasahero po sa tren. Napakaganda naman po ng kanilang reception na nag-iikot nga daw po, nag-i-inspect, feeling safe sila kasi Yes. may mga kapulisan na pag may nangyari, alam nila na nandyan lang makakapagbigay ng tulong. Para po dun sa ating mga pasahero, po kayo mag-alala, wala naman pong dahilan para maalarma sa pagdami po ng kapulisan. Gusto lang po talaga namin tiyakin na kayo po ay safe habang kayo po ay nagbabiyahe. Kung halimbawa naman po maging biktima kayo, nandyan po yung mga kapulisan natin na pwede nyo pong lapitan at para po agad na matulungan kayo at ma-solve yung inyong yung nangyari sa inyo. At bilang paalala na rin po sa ating mga pasahero, i-observe po natin palagi yung personal security. At huwag mag-bomb Ingatan po joke. natin yung mga... Opo, yan. Isa pa po yan sa mga naitala last year. Yung mga bomb threat. Yun po sa mga pasahero natin, ingatan po natin yung mga kagamitan natin. Yes, At, oo. opo, tsaka wag na po magdala ng mga masyadong mamahalin na magiging Gamit, cost pa po or- magiging mitya pa. Yes Alahas, po. oh. Oo, di ba? Alright. Sige po, Colonel. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Mag-ingat po kayo. Good luck po sa inyo, Colonel. Maraming salamat. Salamat po. Alright, si Lieutenant Colonel Eunice Salas po yan, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office o NCRPO.